Mga kababayan, pakinggan po natin kung paano naging hypocrite po si Philip Salvador po sa video na ito. Maririnig niyo po dito si Ipe, sabi niya, kaya daw po siya sumama sa PDP Laban ay dahil wala daw pong bastos doon sa kanilang kampo, no? Doon sa PDP Laban. Pero sa latter part of the video, maririnig niyo rin po yung mga tao, sila po sumisigaw ng bangag, bangag, bangag. Maririnig niyo kung paano nila binastos si PBBM, no? Pag-usapan po natin dahil talaga naman pong kitang-kita nyo, no? Maririnig nyo kung gaano ka-hypocrite ang mga taong ito. Talagang matatawa ka na lang. Pakinggan nyo po. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDP Laban slate. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Tinitira si PRRD, tinitira si Vice Inday Sara, tinitira si Mayor Baste, tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Ano ang apelyido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Nagnanakaw daw si Inday. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun, kaya ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Alam nila kung sino ang mga magnanakaw. At alam nilang sila yun. Bakit ganito nangyayari sa atin? Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sino ba ang dapat lumaban para daw sa mga Pilipinong mangingisda? Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Bakit? Kayo pong lahat, alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari ngayon dito sa atin. Sabi, gagawin daw 20 pesos ang kilo ng bigas. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Sabi ni Sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Ayun. Tama ka doon. Tama ka doon. Tapos tinatawag kaming utusan lang na bumili ng suka. Ayun, napakinggan po natin mga kababayan. Una sa lahat, dun sa sinasabi ni Ipe na wala daw pong bastos sa kampo nila, isa pong malaking kahangalan po yun. Isang malaking kasinungalingan mga kababayan. Yun na lamang pong leader nila eh. Lahat na lamang po minura. Mapa Diyos, mapa Pope, kahit sino minura. Bukang bibig mura, bukang bibig patay-patay. Pati kababaihan. Alam niyo naman po, no? May pambabastos, yung katulong niya, at sa iba pang babae. Alam niyo, ewan ko kung paano niya nasabi yun eh, no? Napaka-hypocrite at saka talaga namang, ewan, wala ba siyang naririnig na sinasabi ng leader nila at ng mga kasama nila patungkol kay PBBM? Yun na lang, pagtawag nila ng bangag dun sa latter part ng video, anong tawag doon? Pagiging mabait ba yon? Pagiging magalang ba yon? Hindi po ba kabastusan yon? So talaga namang napaka-hypocrite mga kababayan, nagpapa-well-mannered, akala mo ang babait, akala mo hindi makabasag ng pinggan. Pero
sila mismo walang galang sa Pangulo ng Pilipinas, no? Sila yung nagpauso ng salitang bangag At saka yung kanilang leader, yung kanilang idol, alam niyo naman kung ano yung mga bukang bibig, puro kabastusan, puro mura. Pati nga Diyos minumura, hindi po ba? So anong tawag doon ni Philip Salvador? Pagiging magalang ba yun at mabait? Talaga namang minsan, ewan ko kung nasa ang mundo ba ang mga ito, bakit hindi nila naririnig yun or nalalaman, ano? Tayo lang ba nakakarinig at nakakaalam ng mga pambabastos na ginawa at sinabi, mga kababayan? Doon sa issue ng West Philippine Sea, ang totoo nakipaglaban dyan, si Pinoy, at ito ngayon, si PBBM. Si Pinoy, nagdemanda sa Hague. Si PBBM, pinapalakas po ang ating claim dyan sa West Philippine Sea. Nakikipag-military exercises, pinapalakas ang AFP, at kung ano-ano pang pabor sa Pilipinas ang ginagawa niya. Si dating Pangulong Duterte, dumikit sa China, na tila naging sunod-sunuran ng China kung anong gusto ng China. Laging pabor sa China ang mga desisyon, mga kababayan. So anong narareklamo nito ni Philip Salvador? Tsaka anong pambabastos ang sinabi ng presidente, mga kababayan, ni PBBM? Anong pambabastos? Sinabi lang ni PBBM, pinabili ng suka, kumandidato na. Yun po yung naalala ko, number 18. Anong kabastosan doon? Doon sa sinabi niyang pinabili ng suka, wala po siyang minura, wala siyang binastos, wala siyang binantaang ipatutumba. Pero ang mga ito nag-react. Wala naman din siyang pinangalanan. Wala pong pinangalanan si PBBM. Ang dami pong tumatakbong senador na wala sa slate ng admin. Pero sila lang po yung nag-react, At saka pwede ba, Philip Salvador, wag mo sabihin walang bastos dyan sa inyo. Eto nga po yung joke, hindi ko nga alam kung joke ba ito, or totoo, or seryoso, na di umano ipatutumba daw, na parang kung pwede daw silang magpatumba ng 15 na senador para lang makapasok yung slate nila. Anong tawag mo dyan? Diba, ginagawa yung joke ang buhay ng tao? So, anong tawag dyan ni Philip Salvador? Pagiging mabait? Pagiging magalang ba yan? Kung nakinig po kayo ng speech ni dating Pangulong Duterte, lagi puro mura po. Puro mura, puro joke. Talagang yung alam mo yung nakakaumay na po. Nakakaumay na. Pero sila po, palakpakan, hiyawan, admire nila as if napakaganda ng speech. As if talagang na-inspire sila, na-motivate sila. As if na may magandang naidulot ito sa kanila at may magandang mensahe para sa kanila. Pero kung papanoorin niyo po yung speech ni dating Pangulong Duterte, ako po, personally, naumay po ako. Ang daming mura, joke, nga po If only they could, ipatumba yung 15 senators para makapasok sila. Ang justification ng mga DDS, joke na naman. Master tactician, chess master. So, anong tawag mo dyan, Philip Salvador? Tsaka hindi mo ba narinig magmura yung idol mo? Ikaw nga diba? Sinabihan mo yung mga taong hindi sumusuporta sa idol mo, mamatay na, 'di ba? Parang sabi niya, mamatay na kayong lahat. Yun po yung term na naalala ko, if I'm not mistaken, pwede niyo pong i-double check. Pero nag-viral po 'yan, mga kababayan. Wala namang pinangalanan si PBBM doon sa sinabi niyang pinabili ng suka, pero lahat kayo diyan pumiyok, lahat kayo nasaktan as if kayo ang guilty. Hindi po ba? Tapos ayun na naman, balik na naman kay 70 pesos na bigas. Ewan ko, mga kababayan, talagang yung hypocrisy, pagiging double standard, pagiging bias, lahat sinalo na ng kampo ng mga yan, ng mga DDS. Talagang kayo na lang po humusga. Wala daw pong bastos sa kanila, well-mannered kayo? Tapos nagsabi lang si PBBM ng pinabili ng suka, para sa inyo bastos na yon? Anong tawag niyo dun sa mura ng mura, dun sa minura ang Diyos, minura ang Pope, pati sa kababaihan kung ano-anong pinagsasabi dun sa katulong niya, may ginawa daw siya sa katulong niya, tapos yung asawa na may asawa, hinalikan niya sa stage, dun sa ibang bansa yata yun. Nakalimutan ko na kung anong bansa yun. Anong tawag mo dun? 'Di ba, mga kababayan? So kayo na lang po humusga, Talaga namang ang galing mang-gaslight, ang galing magpanggap na mga well-mannered, ang galing mag-project at mag-angle sa iba, Kung ako naniniwala ako, tayo, loyalist, kakamping, at saka yellow, hindi po tayo nagpapautos sa ganyang style at sa ganyang mga pagpapanggap. Sila lang, mga DDS lang po naniniwala sa mga ganyan. Rinig niyo po yung mga taong maghiyawan diyan sa kanila, magsigawan, Sinisigaw nila na bangag-bangag. Na akala mo talagang walang mga walang mga breeding. Grabe. Tapos sasabihin nyo, walang bastos dyan sa inyo.
ay kayo na lang mga kababayan ang humusga. No? Ako naman po yan, nagbigay lang ng opinion at reaksyon. Bakit may mga ganitong tao, no, na ang tingin sa sarili nila parang perpekto at mga mabubuti, na akala nila sila lang yung may monopoly, may monopolyo ng pagmamahal sa bansa, at akala mo yung tingin nila sa sarili nila ay sila lang ang gumagawa ng tama para sa bansa, and the rest of the Filipinos ay mali na ang ginagawa, no? So kayo na lang po humusga, no? Pero naniniwala ako kayo'y matatalino at hindi po magpapadala or maniniwala sa mga ganyang paandar, no? Sobrang aktor ka na nga, artista ka na nga, halatang halata pa yung drama mo, no? Kasi hindi po bumenta sa akin Masyadong showbiz ang datingan. Tapos sigaw pa ng sigaw. As if akala mo naman totoo yung sinasabi, no? In my opinion, insincere at talaga naman pong palabas lamang, no? Artista nga po si Philip Salvador. So kayo na lang po ang humusga sa comment section below, mga kababayan. Salamat po sa panonood. Sana po i-like yung video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.